Okay, Mateo 9 verse 9. Ang subtitle nito, tinawag si Mateo bilang apostol. Sabi rito, pag alis ni Jesus, dinig niyo ako mga babae? Pag alis ni Jesus, pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tangga-buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalo, kumain. Verse 11, nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong mga guro? Si Jesus daw yung mga guro. Bakit nakikisalo ang inyong mga guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habang ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga makasalanan, kundi ang mga matutuwid. Amen? Amen! So ngayon mga kapatid, maganda malaman natin, saan ba tayo nakatira? Munisipyo na, saan tayo nakatira? San Mateo. Sino ba itong San Mateo na to? Ito yung pinag-uusapan natin. Ang patron ng San Mateo, kung tawagin natin dito, patron. Pero si Mateo po, siya po yung apostol ng Jesus. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Siya po yung apostol ni Jesus. Ngayon, sabi sa verse 9, pag alis daw ni Jesus doon, sa Capernaum lang po ito, sa bayan ng Galilea. Nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Pagdating kay Marcos, binabanggit kay Marcos, Levi ang pangalan niya. Kasi dahil galing siya sa lahi ni Levi, na isa sa anak ni Jacob. So si Levi ang tawag din sa kanya, pero ang tawag din sa kanya ay, ang pangalan niya talaga ay Mateo. So nakita niya si Mateo ay nakaupo, sabi dito, sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod kay Jesus. Siguro, kung isipin natin, para ang bilis naman. Naniningil ng buwis si Mateo, nagtatrabaho, biglang tinawag ni Jesus. Pinatatayo siya at pinasusunod sa kanya si Mateo. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Si Mateo po ay isang tax collector. Alam niyo yung tax collector, naniningil ng buwis. Siya po ay, ang kanyang lugar ay Capernaum. So lahat ng mga taxes, ng mga kalakal na nanggagaling sa Capernaum, ay sinisingil ng Romano ang mga taxes. At si Mateo ang isa sa mga tax collector. Kahit sa mga nangangalakal, halimbawa kahit sa mga mangingisda, si Pedro at saka si Andrew, kapatid ni Pedro, si John at saka si James, sila ay mga mangingisda, mga businessmen po sila. Sila po ay pinapatawag din ng mga buwis. Okay, nakuha niyo po? Yung mga fishermen din, pinapatawag din ng buwis. Yung mga tao ay pinapatawag ng buwis. Yung mga may buhay, pinapatawag ng buwis. Tandaan po natin, kahit dito po sa San Mateo, kahit saang lugar. Dito po sa San Mateo, meron din buwis po dito yung mga nangangalakal, mga nagbe-business. Pati yung mga nakatira, may buwis din po yung mga bahay, may tinatawag na amilyar, may tinatawag na property tax. Meron din po. Okay, nakukuha niyo po? So ngayon, si Mateo ang in charge po sa Capernaum. Hindi ko lang sure kung buong lugar ng Galilea, pero siya po ang in charge sa Capernaum pagdating sa tax collection. Dinaanan siya ni Jesus, marahil ang pwesto niya ay malapit sa dagat, sa tinatawag na Lake of Galilee. Maaari ang posisyon niya naroon, kaya nga nung pagdaan ni Jesus, tinawag siya ni Jesus, sabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. Tumayo naman si Mateo at sumunod sa kanya. Marahil si Mateo po ay nakakakita na ng himala ni Jesus. Si
Si Mateo po, marahil nakikita niya kung paano nagpapakilala ang Panginoon. At si Mateo, marahil nakikita niya na si Pedro ay sumunod na kay Jesus, si Andres ay sumunod na kay Jesus, yung kapatid ni Pedro, pati si John, at pati si James. Puro sila mga apostol ni Jesus. Sila ay mga nangangalakal din, nagbi-business, nagtatrabaho, pero sila ay tinawag din ni Kristo at ginawang apostol. Kaya marahil, ito, verse 1 pa lang tayo. Verse 9 pa lang. Mateo verse 9, chapter 9. Marahil mga kapatid, gano'n na lamang kadali na si Mateo ay sumunod kay Jesus. Okay, verse 10. Sinusundan mo? Verse 10. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. So si Mateo po ay nag-invite pa ng mga tao katulad niya na maniningil ng buwis at makasalanan. Mga kapatid, hindi po tiyak kung sino yung mga makasalanan. Pero sa ibang version ng Bible, sa ibang aklat, tinatawag doon na mga kasama yung mga babaeng mga parang sinasabing prostitute. Pero i-clear ko pa yun, ha? Pero sabi dito, magkakasama silang kumakain sa bahay na yon at kasama ni Mateo, nag-invite pa si Mateo ng kapwa niya, tax collector, at kumakain sila. Verse 11, na makita ito ng mga Pariseo. Ang Pariseo, mga mangaral ng kautusan. Sila yung nagtuturo, sila yung nag-iingat ng kautusan ni Moses. Sabi ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, tinanong yung mga alagad ni Jesus, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga niningil ng buwis at sa mga makasalanan? Nagtanong sila, pero hindi nasagot ito ng mga alagad. Verse 12, narinig sila ni Jesus at si Jesus ang sumagot. Hindi nangangailangan ng gagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Tama po ba yun? Kapag ikaw ba ay malusog, maayos, kailangan mo ba ng doktor? Ha? Ulitin ko po, kapag ikaw ay malusog, walang sakit, kailangan mo ba ng doktor? Hindi. Pero kung ikaw ay may sakit, kailangan mo ng doktor. So sabi nga ni Kristo, hindi ako dumating para sa mga malulusog o kaya hindi nangangailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Verse 13. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Mga kapatid, ito po ang dahilan ng Panginoong Jesus, kaya siya narito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi matuwid. Narito siya para magpagaling sa mga may sakit, hindi doon sa walang sakit. So sana, sabi ni Jesus, unawain ito, habag ang nais ko. Ano yung habag? Ano ibig sabihin ng habag? Awa. Mercy. Awa, ano pa ba? Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga tuwid. So mga kapatid, ang reason ng Panginoon ay maglingkod siya at dalhin ang mga makasalanan sa Kanya. Dalhin ang mga makasalanan at hindi ang mga matutuwid na. At tanong, may matuwid ba ng panahon nun? May matuwid ba ng panahon nun? Sabi nga sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian o sa pamantayan o kaya sa standard na behavior ng katulad ni Jesus. Lahat ay nagkasala. So ngayon mga kapatid, dumating siya para sa mga makasalanan. At ang nais ng Panginoon ay awa. Maawain ng Panginoon. Amen? Ang Panginoon ay dumating upang ihayag ang awa ng Diyos at ang awa ng Panginoong Jesus. Sabi niya, no, humayo kayo, unawain ninyo ang kahulugan. Ano ibig sabihin ng kahulugan ng awa? Ano ibig sabihin ng awa? Mercy, yan, tama. Ano ibig sabihin ng awa? Okay, ganito, example. Alam niyo po, lahat ng batas natin,
pag tayo po ay pag tayo po ay nililitis sa trial court, lahat po ng batas natin kapag tayo ay napatunayan nagkasala, wala pong libre. Ibig sabihin, nagkasala ka, sige, palayahin ka na. May ganun ba? Wala. Wala. Lahat ng kasalanan may bayad. Meron po ako narinig na pinakamababang bayad is 500 pesos. Pero ibig sabihin, wala pa rin libre, magbabayad pa rin. Amen? Pag nagkasala ang tao, ang bakas ng tao, hindi natututong maawa. Tanda natin, ang bakas ng tao, ginawa para sa tao, pero kung titingnan natin, wala po siyang awa. Kasi bakit? Lahat ng batas, pagkapatunayan nagkasala tayo parurusahan. Depende lang sa parusa. O kaya kung parusang kulong, o kaya parusang multa. Amen? May tinatawag na community service, 1 day lang yon. Pero ibig sabihin, walang libre. Lahat may parusa. Lahat may parusa. Meron akong nabasa na parusa 500 pesos minimum. Hindi ko lang matandaan kung anong kaso. Ha? Curfew daw, curfew. So, ibig sabihin, pag nahuli ka sa curfew, nahuli ka sa smoking area na bawal mag-smoke, halimbawa, nahuli ka, ang batas, huhulihin ka, magbabayad ka, o kaya, ikukulong ka ng overnight na pagkakulong. Ibig sabihin, lahat mayroong penalty, tama ba? Lahat may bayad. Yung kasalanan, nakuha niyo po? Nakuha niyo po lahat ng kasalanan may bayad. Ngayon, ano ibig sabihin ni Jesus? Habag ang gusto ko. Unawain ito, habag ang gusto ko. Ano ibig sabihin ng habag ni Jesus? Ipaglilingkod niya habag. Pag sinabi habag, mga kapatid, kapag tayo nagkakasala kay Jesus, may kakaya siya maawa at magpatawad. Yun ang batas ng Panginoon. Nakuha niyo po? Tandaan po natin, hindi lang po dito ang hustisya natin. Hindi lang po dito ang trial court natin. Meron pong judgment time, may final trial court na haharapin ang tao, hahatulan ang kanyang kaluluwa. Kung ang kaluluwa niya ay pupunta sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, o kaya ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Lahat po tayo hahatulan. Kaya ang sinasabi ni Jesus na awa ay yung paghatol sa huling paghatol ng Panginoon. Hindi po ito awa para dito. Halimbawa, pagpalagay natin, nagnakaw ka, pero pag naawa ang Panginoon sa'yo, patatawarin ka, pero ang ninakaw mo ay malaking danyos. Dapat mo pa rin pagbayaran. Amen? Patatawarin ka ng Panginoon. Bakit hindi? Pero kailangan mo pa rin bayaran ang ninakaw mo. Lalo na kung 1 milyon yan. Pwede ba sabihin ni Jesus, pinatatawad na kita? Tapos huwag mo nang bayaran ng 1 milyon. Eh paano yung 1 milyon na yun? Ay nagreklamo yung ninakawan mo. Masasabi ba ni Jesus na patawarin mo na siya sa 1 milyon? Hindi po, mga kapatid, magbabayad ka pa rin. Dahil sa lupa, meron tunay na batas na hindi natutugtong maawa. Maliban lang kung ang complainant mo ang maawa sa'yo. Ang tinasabi ni Jesus dito, yung awa na pwede kang maligtas sa dagat-dagatang apoy dahil ang awa ng Panginoon ay nagliligtas dagat-dagatang apoy at patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sabi sa Lucas chapter 5 verse 32, sabi ni Jesus, basahin ko lang po. Ito yung kahawig na kwento rito, mga kapatid. Sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. So mga kapatid, ang tinatawag ni Kristo ay mga makasalanan, pero hindi lamang makasalanan na walang gagawin. Ang tinatawag ni Kristo makasalanan tungo saan? Pagsisisi. Pagpalagay natin, lahat tayo makasalanan. Talaga naman, nagkakasala tayo. Salamat sa Panginoon dahil
Ang purpose pa lang ng Panginoon ay para sa mga tulad natin makasalanan. Kaya lang, pag tinawag po tayo, tapos na ba yun? Hindi po. Tinawag tayo tungo sa pagsisisi. Kayo po ba, nung hinuli kayo, nagsisisi po ba kayo? Sigurado po kayo? Pero yung pagsisisi ninyo, mga kapatid, halimbawa, nagsisisi kayo. Diba? Sinasabi niya, di na kayo ulit. Kaya lang, ang problema, ang batas po natin ay hindi nagpapatawad. Tama ba? Makukulong at makukulong ka pa rin. Yun ang sinasabi ng batas. Pero tayo po ay lumalapit kay Jesus bilang makasalanan ang kaluluwa natin upang tayo patawarin ng Panginoon sa mga nagawa natin. May kasalanan na ang kasalanan ay mababaw ng parusa at may kasalanan na mayroon tinatawag na death penalty. Noong panahon ni Jesus, may death penalty po noon, noong panahon ni Jesus. Yun ang utos ni Moses. Nasa 36 na parusa ng kamatayan ang mayroong batas noon. At 613 laws na batas ang lahat. Ang iba ay mag-aalay na lang ng tupa at kambing. Ang iba ay papaluin ka ng 40 hagupit. Pag nagkasala ka, may konting problema, mababaw lang po yun. Pero lahat po yun, batas ni Moses, lahat may parusa. Yung batas ni Moses, lahat may parusa kapag nagkasala. Pero dumating si Kristo, ipinapaunawa niya sa mga tao na dumating siya upang maawa, magpatawad. At ang mga makasalanan na kanyang lalapitan at mananalig kay Kristo ay ini-invite niya magsisi sa kasalanan. Kaya nga narito siya para sa mga makasalanan. Ang tanong, meron ba matuwid dito? Ha? Meron ba matuwid? Sa mga babae, may matuwid ba tayo dyan? Kahit kami, hindi namin pwede sabihin perfecto kami. Lahat may kalikuan din. Dahil ang kasalanan ko ay hindi lamang sa gawa ng katawan natin. Ang kasalanan natin kahit sa isip natin na hindi tayo gumagawa, iniisip pa lang natin, nagkakasala na tayo. Sinasabi pa lang natin yung salita na nakakasakit, nagkakasala na tayo. Kaya ang kasalanan, mga kapatid, hindi lamang batay sa gawa. Batay sa isip, sa salita, at higit sa lahat, nakabatay sa gawa. Kaya mahirap maging perfecto. Mahirap magsabi na tayo matuwid dahil kahit ang kaisipan natin ay minsan ay natutugso. Kahit hindi mo gawin, pero minsan ang isip ng tao ay natutugso. Kaya lahat tayo ay nais ng Panginoon na kahabagan. Yun ang biyaya ng Diyos. Amen? Yun ang biyaya ng Diyos. Lahat tayo ay may pag-asa sa Panginoon. Kung tingin mo dito walang pag-asa ang buhay natin, kung tingin mo dito pag hinatulang ka, life sentence ang pinakamatagal na hatol, di ba? 20 to 40 years mga iba. Reclusion perpetua. Di ko ba? Wala naman death penalty, pero kung titingnan natin, parang doon ka natatanda sa BGMP. Hindi po dito, alam ko, sa BGMP. Kundi man sa baba, sa Muntinlupa. Kung dito, tila walang pag-asa, pero ito mabuting balita. Sa Panginoong Yesus, napakalaki ng pag-asa natin. Amen? Amen! Maaaring dito, nasa likod ka ng rehas. Pero kung ikaw makakalaya, ang buhay mo ay hindi naman magtatagal, kukunin ka ng Panginoon, at least sa langit, may eternal na buhay, pa at edad mo mararanasan sa langit kaysa rito. Halimbawa, dito nakulong ka, 50 years nakulong ka. 50 years, nakulong ka. Pag ikaw nakapunta sa langit, sa buhay na walang hanggan. Hindi lang 50 years, more than pa, 100, 200, libong taon. Malayang-malaya ka sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen! Kaya nga mga kapatid, ang Panginoong Yesus ay nagtuturo. Ini-invite niya, kasalo po siya ng mga makasalanan, kasalo po siya ng mga tax collector,
At yung mga Pariseo na tumitingin sa sarili nila na sila'y matuwid, sila ay, para silang sila ay laging contradiction kay Jesus, ang mga ibang Pariseo. Sila ay hindi sumasang-ayon sa ginagawa ni Kristo. Tinatanong ang Pariseo yung mga alagad, bakit nakikihalubilo ang inyong alaga, ang inyong guro sa mga makasalanan? Pero sabi ni Kristo, habag at nais ko at hindi handog. Kaya mga kapatid, kung inaamin natin na tayo makasalanan, qualified ka. Amen? Amen! Qualified ka sa mga hinahanap ni Jesus. Ikaw ang hinahanap ni Jesus na makasalanan, na mga taong hindi matuwid, upang tayo ay magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Bakit pa hanapin ni Kristo yung mga matutuwid? Matutuwid na yon. Dumating siya para sa mga hindi matutuwid. Kaya lang, ang tanong nga, meron bang matuwid? Meron bang taong walang kasalanan? Wala po. Ako pa naniniwala na wala po. Maaari na medyo malapit lamang, pero wala talagang tao. Even si Moses nagkasala. For 40 years, nakasama ni Moses ang Panginoon. 40 years. Pero nagkasala pa rin si Moses ng isang bagay. Sumuway sa Panginoon, kaya hindi siya nakarating sa promised land. Si Moses na yan, mga kapatid, very close sila ng Diyos. Halos muntik niya na makita ang Diyos, pero alam na, sabi ng Bible, hindi niya makikita ang glory ng Lord. Halos nag-uusap sila ng usapang magkaibigan, usapang magkapatid. Pagdating sa tent meeting, sa tinatawag na tent, tolda ng pagtitipon ni Moses at ng Panginoon. Very close. At si Moses naman ay talaga mapagpakumbaba. Kaya lang, dumating din ang time na si Moses ay napikot, napagod sa paggabay sa mga Israelita. Siya ay nagkasala sa isang bagay lang. Siya ay sumuway sa utos ng Panginoon dahil sa galit. Kaya Panginoon, si Moses lang batayan natin ay nagkasala. Sino pa ba tayo para sabihin natin matuwid tayo? Totoo niyan, hindi po tayo maging matuwid. Lahat ay nagkakasala. Amen, Pastor! Kaya nga, mga kapatid, ito ang imbitasyon ng Panginoon. Narito po siya upang ang kanyang awa habang ay ipadama niya sa atin. Paano ba nahabag si Jesus? Una, nagpapatawad siya. Pangalawa, binayaran niya ang kasalanan mo para sa Diyos. Amen? Namatay siya para sa iyo. Namatay siya para sa akin. Na dapat tayo po ay mamamatay at parusa ng kamatayan sa impyerno, pero inagaw niya yung parusa na yon, mga kapatid. Inagaw ni Kristo. At ang Panginoong Jesus, anong ginawa? Siya ang namatay para sa atin. Kaya hindi lang siya nagpatawad. Iniligtas pa niya tayo sa dagat-dagatang apoy. Kung magsisisi tayo, kung mananalig tayo at mananampalataya tayo. Amen ba ron? Amen! Ngayon, gusto ko lang i-share to, no? Gusto ko lang ipahagi ito, pwede kayo makinig. Tapos mananalangin ako para tayo ay... pero okay lang, upo lang ako. Gusto ko lang kwento yung isang kwento na... Naikwento ko na po ito yata dito, kaya lang baka yung iba hindi na inabot o hindi na natinig. Okay. Bago tayo manalangin, magtuturo pa rin si Sister Sally. Okay. Gusto ko lang i-share ito mga kapatid, naikwento ko na ito dati, no? Isang araw, ano ba ginawa ni Kristo? I-illustrate ko lang yung ginawa ni Jesus. I-illustrate ko lang. Ikukwento ko lang yung ginawa ni Jesus. Isang araw sa isang looban, makinig ha? Okay lang kayo dyan? Isang araw sa isang looban, may dalawang magkapatid, dalawang lalaki, isang panganay, at isang bunso. Ngayon mga kapatid,
Pagdaan ng panganay na lalaki, dumaan siya sa isang looban yung lugar, looban. Dumaan yung lalaki, panganay, may nakikita siya nagkakagulo sa looban, sa lugar nila. May nakita siya nagkakagulo, mga kapatid. Pagdating niya sa bahay, pagpasok niya sa bahay, sabi ng kapatid ng bunso, Kuya, iligtas mo ako. Pakinggan niyo po ha. Sabi ng bunso, Kuya, iligtas mo ako. Yung bunso ko, duguan. Yung bunso lalaki, duguan. Sabi ng bunso, ligtas mo ako kuya dahil may ginawa akong kasalanan. Makahuhulihin na ako ng pulis. Sabi ng mga panganay ng lalaki, Kuya, bakit anong ginawa mo? Kung ano yung nagkakagulo doon sa looban, ako ang pumatay doon. Sabi ng bunso, napatay mo yung lalaki doon at ngayon uhulihin na ako. Makinig po. Ngayon, paparating na po yung uhuli doon sa bunsong kapatid. Duguhan yung damit ng bunsong kapatid. Ano ginawa ng kuya? Sabi ng kuya, gubarin mo yung damit mo, magpalit tayo ng damit. Ulitin ko ha, sabi ng kuya, gubarin mo yung damit mo, magpalit tayo ng damit. At pinatakas ng kuya yung kapatid. Pinatakas niya na, pinalayo niya. Dumating yung pulis, sino madadaktan? Yung kuya. Ano makikita sa kuya? Duguhan. So sa palagay niyo, ano gagawin sa kuya? Kulong. Okay. Nagbayad yung kuya sa kasalanan ng kapatid. So ilang taon ang lumipas? Maraming taon ang lumipas. Ngayon, yung bunsong kuya, yung bunsong kapatid ay nagkukonsensya. Ulitin ko ha, yung bunsong kapatid nagkukonsensya. Pumunta yung bunsong kapatid sa BJMP. Sabi ng bunsong kapatid, susuko po ako. Yung kuya ko po ay walang kasalanan, ako po ang pumatay ng panahon ito, petsang ganito, taong ito, araw na ito. Kaya sabi ng record, yung tao na sa record, dadalawin daw niya yung kapatid niya, sabi nun, ano ba ang pangalan ng kapatid mo para ipalit ka? Dahil ikaw ang gumawa ng kasalanan. Sinabi niya yung pangalan. Tinignan sa record yung kapatid niya, yung kuya. Ngayon, may death penalty. Sabi ng BJP, wala na, bayad ka na. Bakit po? Nabayaran na ng kuya mo, nabitay na ng kuya mo. Wala ka ng kasalanan. Huli na ang lahat. Hindi pwedeng bayaran ng kasalanan kapag kabayaran na. Amen? Amen! Kaya wala kayong kasalanan kay Kristo at sa Diyos kung kayo ay nabayaran na. Kaya lang tanong, ano pinabayaran ng kasalanan natin ng Panginoon? Ano binabayaran ng kasalanan natin ng Panginoon? Mga kapatid, si Kristo po ay namatay at uling nabuhay para sa atin. Pero hindi nangangahulog ang bayad na yung kasalanan mo sa Panginoon. Paano binabayaran ni Jesus yung kasalanan mo? Sa pamamagitan ng pagsisisi at napatayan at bautismo sa Espiritu Santo. May tatlong bagay na dapat gawin para mabayaran ang kasalanan mo at ikaw ay makalaya sa Panginoon. Hindi ka man malaya dito, pero malaya ang kaluluwa mo sa Panginoon. Amen! Kaya mga kapatid, gusto ko kayo invitahan. Gusto niyo ba makamit ang kapatawaran ng Panginoon? Amen? Amen! Yung kanyang kamatayan sa krus, yung kanyang muling pagkabuhay, gusto niyo bang ma-avail ang kaligtasan ng Panginoon? Amen! Gusto niyo bang malinis ang ating kasalanan? Amen? Amen! Namatay man siya at muling nabuhay, pero hindi yun para sa lahat. Yun ay para lamang sa magsisisi. At para lamang sa mga tao mananalig kay Jesus. Amen! Pastor! Kaya sa oras na ito mga kapatid, tangkilikin natin ang awa ng Panginoon. Amen! Huwag natin palagpasin ang panahon na tayo ay lagi na naman nakakadinig dito. Tapos naaawa man ng Panginoon, pero ang problema, hindi tayo naaawa sa sarili natin. Binabaliwala natin yung habag ng Diyos. Huwag niyong baliwalaan yung habag ng Diyos. Ngayon, pagkakataon, ngayon ang kaligtasan, sabi sa 2 Corinthians, chapter 11, hindi ako nagkakamali. Ngayon ang kaligtasan ng Panginoon.
Huwag natin palagpasin ang pagkakataon na ito. Kaya ako po nag-i-invite, tayo po'y mananalangin. Upo lang po kayo. Imbitahan ko po kayo manalangin sa harap ng Panginoon. Handa ba kayong tanggapin ang kaligtasan? Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, ang sino mang manalig kay Jesus bilang Panginoon at manalig na siya'y namatay at muling nabuhay ay maliligtas. Tayo po ay magsisisi sa harapan ng Panginoon. Ready po ba kayo? Hindi po ito sa pilitan, mga kapatid. Ito lamang gusto. Hindi ko po kayo pipilitin kung ayaw po ninyong tangkilikin ang awa ng Diyos. Hindi ko po kayo inaalok na pipilitin ko kayo, hindi po. Sa sino lamang gusto na mapalaya sa kasalanan, patawar ng kasalanan, at manampalataya sa Panginoon. Sapat na para sa atin sa hapong ito. Amen? Sige po, sa